Sa simula ng pelikula, isang grupo ng mga estudyante ang nang-aapi sa isang mahirap na bata. Naglagay sila ng mansanas sa kanyang ulo at tinitira ito ng kutsilyo, hindi alintana kung gaano ito makakapinsala sa kanya. Naputol ang ginagawa ng grupo nang pigilan sila ng isang batang babae na nagngangalang Ami. Siya ay nagsalita laban sa mga bully at sinubukan na tulungan ng bata. Pagkatapos ay ipinakita ni Ami sa kanila ang larawan niya at ng kanyang yumaong kapatid na si Yugo, na namatay dahil sa pambubuli. Siya ay pinatay ng isang katulad na grupo ng mga lalaki na iniisip na ang pambubuli sa mga estudyante ay masaya. Hindi gusto ng mga bully na tinuturuan nila siya ng gagawin, kaya sinubukan siyang pigilan ng kanilang pinuno at tinutukan siya ng kutsilyo. Sa oras na yun ay bumunot si Ami ng karit at pinutol ang kamay nito nang hindi nagdadalawang isip. Nagulat ang mga kaibigan nito sa nakita at tatakas na sana nang ipakita ni Ami na nawawala rin ang kaliwang braso niya. Dahil dito ay naniniwala silang madali nila siyang matatalo kaya ginamit nila ang kanilang mga kutsilyo para salakayin siya, ngunit nagulat sila nang maglabas si Ami ng isang machine gun. Gamit ang putol niyang kamay ay hinawakan niya ito at pinaputok sa grupo ng mga bully. Pagkatapos ng kanilang pagkamatay, nilapitan niya ang natatakot na lalaki na binubuli kanina. Tinanong niya kung ayos lang siya, pero ayaw siyang kausapin ng lalaki dahil para sa kanya ay isa siyang walang pusong mamamatay tao. 6 na buwan bago mangyari ang lahat ng ito, kasama ni Ami ang kanyang kaibigan na nagsasanay ng basketball sa paaralan. Siya ay masayahing babae na ganap na kabaligtaran ng kanyang sarili sa hinaharap. Pagkatapos ng klase, sila ng kanyang nakababatang kapatid na si Yugo ay sabay na naglakad pauwi. Ang magkapatid ay may maayos na relasyon at mahal ang isa't isa. Mapagbiro na humingi ng pera si Yugo kay Ami dahil nasasabik na siyang bumili ng bagong video game. Nag-atubili si Ami, ngunit siya ay sumang-ayon nang nangako ang kanyang kapatid na gagawin niya ang lahat ng mga gawain para sa kanya. Pagdating ng gabi ay malalaman natin na ang pera ay hindi talaga para sa isang video game. Nakipagkita si Yugo sa kanyang matalik na kaibigan na si Takeshi na hindi rin nagsabi ng totoo sa kanyang ina para sa pera. Kinakabahan silang pumunta sa hideout ng isang gang at ibinigay ang pera. Ang pinuno ng gang ay isang walang awa na lalaki na nagngangalang Kimura. Nakita niyang mas maliit ang pera na dala ng dalawa kaysa sa inaasahan niya kaya bilang resulta, si Yugo at si Takeshi ay binugbog at ininsulto ng gang. Nakatanggap sila ng ilang mga sipa at natatakot na ang pangyayari ay magdudulot ng mas maraming problema. Habang ang iba ay abala sa kanila, sinunog ng lider ng gang na si Kimura ang kanilang pera. Ang tanging hangarin niya lang ay igiit ang kanyang pangingibabaw sa kanila, sa halip na itago ang pera. Kinaumagahan, sinurpresa ni Ami si Yugo ng kanyang paboritong almusal. Ang magkapatid ay namumuhay ng sila lang dahil namatay na ang kanilang mga magulang. Lumalabas na ginawa nila ang hindi maiisip matapos makatanggap ng maling akusasyon ng pagpatay. Napansin ni Ami ang mga sugat sa mukha ni Yugo at tinanong siya kung paano niya nakuha ang mga iyon. Nag-aalala siya para sa kanya ngunit pilit nitong binabaliwala ang usapan. Gayunpaman, nang paulit-ulit na niya itong tinatanong ay sinabi niya sa kanya na nakipag-away siya sa ilang mga lalaki kahapon. Nabigo si Ami na maunawaan ang kalubhaan ng sitwasyon, at tinapos niya ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na lumayo sa mga agresibong tao. Ang ama ni Kimura na si Ryugoji, ay isang nakakatakot na pinuno ng mafia na masyadong nakatutok sa mga tradisyon ng pamilya. Sinasanay niya ang kanyang anak na lumaban, para isang araw ay magiging malupit din siya gaya ng kanyang mga ninuno. Pinapainom pa niya ng dugo si Kimura para manahin niya ang pagiging malahayop na ugali ng kanilang pamilya. Sa oras na yun ay nag-ambala sila ng kanilang tagapaglingkod sa bahay na dumating upang humingi sa kanila ng almusal. Naniniwala si Ryugoji na ang pagdating nito ay magiging dahilan ng hindi pag-epekto ng tradisyon kaya siya ay namula sa galit. Maya-maya ay makikita natin si Kimura na palapit na sa kanyang mga kaibigan na nasa labas. Sa kanyang paglabas, binati niya ang kanyang ina na masaya ring bumati sa kanya ng magandang araw. Ngunit pagkatapos nito ay pinatay niya ang alipin bilang parusa sa pag-abala sa kanyang mag-ama kanina. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Yugo sa bahay ni Takeshi. Nagkita ang dalawang lalaki, ngunit inutusan ng ina ni Takeshi na si Miki ang kanyang anak na layuan si Yugo na ang mga magulang ay mga mamamatay tao. Ayaw niyang maging kaibigan ng kanyang anak ang isang batang may masamang impluensya, ngunit nagpasya ang mga lalaki na huwag siyang pansinin at umalis. Maya-maya ay nasa labas na ng paaralan si Ami at ang kanyang kaibigan pagkatapos ng pagsasanay sa basketball.
Habang nag-uusap sila ay napansin nila si Yugo at Takeshi na tumatakbo sa kalye, at makalipas ang ilang segundo ay sumunod si Kimura at ang kanyang grupo na balak bugbugin ang dalawa. Napagtanto ni Ami na ang kanyang kapatid ay may problema kaya siya ay tumakbo upang iligtas sila. Gayunpaman, bago siya makarating sa kanila ay isang grupo ng mga bastos na lalaki ang lumapit sa kanya. Sa palagay nila ay madali nilang mapapapayag ang isang babaeng napakaliit, ngunit pinatunayan niyang mali sila sa pamamagitan ng pagpapakita ng mahusay na mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili. Samantala sa hideout, nahuli ni Kimura at ng kanyang barkada sina Takeshi at Yugo at doon ay humihingi sila ng karagdagang pera. Gayunpaman, ang dalawa ay wala ng pera at wala nang maibibigay sa kanila. Sinimulan ni Kimura na sabihan ng mga bastos ang kanyang kapatid na ikinagalit ni Yugo. Tumayo siya at sinubukan na lumaban sa pinuno sa unang pagkakataon at sinubukan rin na umatake ngunit madali siyang naiiwasan ni Kimura. Sa huli, inihulog ni Kimura at ng kanyang mga kaibigan ang dalawang magkaibigan sa gusali dahilan para mamatay sila. Nang sa wakas ay dumating si Ami sa pinangyarihan, nakita niya ang bangkay ng kanyang kapatid sa sahig at nawasak. Siya ay sumigaw, humihikbi at umiiyak na nagdadalamhati sa kanyang pagkamatay. Makalipas ang ilang araw, nakakuha siya ng lakas ng loob upang pumunta sa bahay ni Takeshi at makiramay sa kanyang mga magulang. Ngunit si Miki ay sinisisi siya at ang kanyang kapatid sa pagkamatay ni Takeshi, dahil ang kanilang pagkamatay ay idineklara na isang kaso ng pagpapakamatay ng walang tamang imbestigasyon. Sinubukan ni Ami na sabihin kay Miki at sa kanyang asawang si Suguro na maaaring may pumatay kay Takeshi gayunpaman, wala sa mood si Miki na makinig. Sa kanyang pag-uwi, sinuri ni Ami ang mga gamit ng kanyang kapatid at nakahanap ng isang journal. Sa loob nito, inilarawan ni Yugo ang kanyang mga paghihirap ng detalyado. Hindi mapigilan ni Ami ang mapaluha matapos itong basahin, bagamat hindi binanggit ni Yugo ang mga pangalan ng mga bully ay binanggit niya sa journal ang miyembro ng gang na si Ryota. Kinabukasan ay pumunta siya sa bahay ni Ryota at tinanong siya kung kilala niya kung sino ang pinuno ng gang, binaliwala ni Ryota ang kanyang mga alalahanin at lumayo pagkatapos sabihin na humihingi siya ng paumanhin sa pagkamatay ni Yugo. Nalaman ng ama ni Ryota na si Ami ay may ebidensya laban sa kanyang anak tungkol sa pagkakasangkot nito sa pagpatay, kaya sinubukan siya nitong patayin para hindi mahatulan ang kanyang anak. Sumali rin ang kanyang asawa at inilagay ang kamay ni Ami sa mainit na mantika sa kawali na nasa kalan. Sa huli ay nagawa ni Ami na ibuhos ang mainit na tubig sa mukha ng ama ni Ryota at tumakas para sa kanyang buhay. Nang gabi ring yun, pumasok si Ami sa silid ni Ryota sa pamamagitan ng bintana. Itinutok niya ang isang karit sa kanyang leeg at hinimok siya na ibunyag kung sino ang pinuno ng gang, dahil natatakot para sa kanyang buhay ay kinumpirma nito na pinatay ni Kimura ang kanyang kapatid. Pinasalamatan siya ni Ami para sa impormasyon sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang leeg. Sa kusina, abala ang kanyang ina sa pagluluto ng biglang namatay ang ilaw, pagbukas muli ng ilaw ay nakita niya ang ulo ng kanyang anak. Lumitaw si Ami sa kanyang likuran at sinaksak siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay pinaligo niya ang dugo ni Ryota sa kanyang ama bago umalis. Sa sumunod na eksena, si Ryugoji at ang kanyang pamilya ay magkakasamang naghahapunan. Isang bagong chef ang aksidenteng nalaglag ang isang mangkok ng sowa kay Kimura, hindi kinukonsinti ng pamilya ang kaunting uri ng kawalang galang kahit na ito ay hindi sinasadya. Bilang parusa ay pinaputol ng ina ni Kimura na si Violet ang lahat ng daliri ng chef at ipinakain niya ang mga ito sa kanya. Maya-maya ay nagsabi si Kimura na pupunta sa banyo at sa kanyang pagtataka, nakakita siya ng isang bantay na may hiwa ang leeg at nakita si Ami sa kisame. Tumalon siya sa kanya at ilang segundo bago niya matapos ang kanyang buhay, dumating ang ama ni Kimura at napigilan ito. Unang umatake si Violet kasunod ang mga bantay na pinaulanan siya ng mga sandata ni Naruto. Nagawa ni Ami na makatakbo at mahuli muli si Kimura, at nang papatayin na niya ito ay hinagis ni Ryugoji ang isang espada na tumama sa kanyang braso papunta sa dingding. Sa sumunod na eksena, nakatali ang kanyang mga kamay sa kisame habang siya ay binubugbog ng mga bantay. Gusto ni Violet na agad siyang patayin ng kanyang asawa, ngunit gusto muna niyang maramdaman ni Ami ang pinakamatinding sakit at isipin na sana ay namatay na siya. Una ay pinutol niya ang lahat ng daliri nito, pagkatapos ay hindi sinasadyang naputol din ang kaliwang braso nito. Sumisigaw siya sa sakit at paghihirap habang ang pamilya ng mga gangster ay nakangiti sa kanya, at makalipas ang ilang sandali ay nagpadala si Violet ng isang gwardya upang wakasan na ang buhay ng dalaga.
Ngunit buti na lamang at mael ang kalbo at mahusay siyang ikinulong ni Ami sa pagitan ng kanyang mga binti at pinatay siya bago tumakas. Kinaumagahan, nalaman ng buong gang ang tungkol sa pagkamatay ng gwardya at pagtakas ni Ami. Galit na galit si Violet sa kanyang asawa dahil hindi niya pinatay ang dalaga nang mayroon pa siyang pagkakataon. Dahil walang matatakbuhan, pumunta si Ami sa bahay ni Takeshi na umaasang mauunawaan ng kanyang mga magulang ang kanyang mga problema. Doon ay nakita nila siya sa labas ng kanilang tindahan na walang malay, mabilis nila siyang dinala sa loob at nilinis ang kanyang mga sugat at sa kalaunan ay tinulungan siya hanggang sa maghilom at bumalik ang kanyang lakas. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan na siyang naging maayos at sinabi kay Miki ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Nagawa niyang hikayatin siyang tulungan siyang patayin ang mga mamamatay tao, at nagsimulang magsanay ang dalawa mula sa araw na iyon. Ang asawa ni Miki ay isang bihasang mekaniko na gustong gawing mapanganib na sandata ang kanyang naputol na braso. Gumawa siya ng isang machine gun na kasya sa kaliwang braso niya upang tulungan siyang lumaban. Ilang araw pagkatapos ng pagsasanay, si Miki ay umikot sa kapitbahayan upang tiktikan ang mga gangster. Nalaman niya na si Ryugoji at ang kanyang pamilya ay umalis na sa kanilang dating tirahan, at walang nakakaalam kung nasaan sila sa kasalukuyan. Walang kamalay-malay si Miki na binabantayan siya ng isa sa mga tauhan ni Ryugoji, pagkatapos ay umuwi siya at sinabi kay Ami ang lahat. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang susunod na hakbang, inatake sila ng isang grupo ng mga gangster na kasama ni Ryugoji. Ngunit dahil ngayon na nakapagsanay na ang dalawa, nagawa na nilang lumaban. Inilagay ni Ami ang machine gun sa kanyang braso bago nagpaputok ng ilang beses, ang lugar ay napuno ng dugo dahil maraming mga gangster ang namatay sa malagim na paraan. Sa gitna ng kaguluhan, ang asawa ni Miki ay pinatay ng mga kaaway matapos saksakin ng ilang beses. Dahil natatakot sa machine gun, tumakas ang mga lalaki ngunit hinuli ng dalawang babae ang isa sa kanila bilang hostage. Pinahirapan nila ito sa mga sumunod na araw at pilit na inaalam mula sa kanya kung nasaan si Ryugoji at ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay makikita natin na papunta na ang dalawa sa bagong tirahan ng pamilya. Akala nila ay magugulat nila sila sa kanilang pag-atake, ngunit ang buong gang ni Ryugoji ay nakahanda na sa kanilang pagdating. Tumayo sila sa harap ng dalawang babae na nakasuot ng uniforme na pang-football. Isang laban ang naganap sa pagitan ng dalawang grupo, ngunit gamit ang kanilang mga bagong kakayahan ay nagawang talunin ni Miki at Ami ang mga kalaban. Nang walang ibang pagpipilian, sumali na si Ryugoji sa laban na dala ang kanyang sandata. Itinutok niya ito kay Ami, ngunit sinugod siya ni Miki bago pa ito tumama sa kanya. Dahil dito ay tinamaan si Miki at naputol ang kanyang paa, nagsimulang magdugo ang kanyang paa at sumisigaw sa sakit ngunit ayaw pa rin niyang sumuko. Hinikayat niya si Ami na tuparin ang layunin ng kanilang pagsasanay at ipaghiganti ang lahat ng nanakit sa kanyang kapatid. Ginawa ni Ami ang kanyang payo at sinundan si Ryugoji, at nang nag-iisa na si Miki ay inatake siya ng isa sa mga tauhan ni Ryugoji. Hindi niya kayang lumaban sa kanyang kalagayan kaya nag-isip siya ng isang mas magandang plano. Kinabit niya ang chainsaw sa kanyang binti at inatake niya ito na nagresulta sa kamatayan nito. Ngunit ilang sandali lang ay namatay din siya matapos mawala ng maraming dugo, habang si Ami sa wakas ay nahanap na si Ryugoji kaya inatake niya ito gamit ang kanyang machine gun na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Ngayon ang tanging tao na lang na kailangan niyang tapusin ay ang pumatay sa kanyang kapatid. Bumalik siya kay Miki at nasaktan dahil ang tanging taong nagmamalasakit sa kanya ay wala na. Sa panibagong motibasyon, kinuha niya ang chainsaw at humakbang upang hanapin sina Kimura at Violet. Una ay nahanap niya si Violet at inatake siya ng chainsaw, ngunit sa kanyang pagtataka ay hindi gumana ang kanyang armas. Doon ay nagtanggal ng damit si Violet at ipinakita na ang kanyang espesyal na sandata ay isang bra na gawa sa bakal na nagpoprotekta sa kanya at kumikilos na parang drill. Niyakap niya si Ami dahilan para pumasok ang bakal na bra sa kanyang balat. Ilang segundo na lang ang layo niya mula sa kamatayan nang maisip niyang salakayin ang kanyang likod dahilan para maging depektibo ang armas. Nakita ni Kimura ang kanyang ina na nahihirapan at tumakbo palapit sa kanya, ngunit pinugutan siya ng ulo ni Ami. Ganoon din ang ginawa niya kay Violet at sa wakas ay naipaghiganti na niya ang kanyang kapatid. Sa huli ay kinausap niya ang kaluluwa ni Yugo at sinabi na tapos na ang lahat. Nakatayo ang kaluluwa ng lalaki sa malapit at pumapalakpak dahil tapos na ang kakaibang pelikulang ito, ang ibig kong sabihin ay pumalakpak siya dahil sa kanyang katapangan. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento,
mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!